Magandang umaga sa inyong lahat. Sa oras na ito ay meron tayong pag-aaralan muli. Ito ay si Jesus Christ mismo ang nagtuturo. Di nyo ba alam na ang banal na kasulatan ay nasulat para sa Kanya? So, ibig sabihin, kung wala si Jesus Christ, hindi nasulat ang Biblia. Kasi siya, ayon doon sa nakaraan kong video, makikita, mapapanood nyo kung panoorin nyo yung videos na yon. Yung the Lord Jesus Christ, who is He, kung sino siya sa Tagalog, doon mo malalaman kung sino si Jesus Christ, ang Panginoong Jesucristo. Pero dito, sa John chapter 3, babasahin ko. English tong Bible ko, kaya yung Tagalog ko kasi nandyan sa Bicol, o yung mga Bicolano dyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Lalo na sa mga taga-Karamuan, sa Tabigian, mga nandyan sa Tabigian, ay sana mapanood nyo itong videos na ito. Sabi rito sa John chapter 3 ng John, sinulat ni Apostle John. Babasahin ko muna hanggang verse 7. Sabi rito, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews, the same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he was old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Yan. Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, yan ang binanggit dito. So, makita natin yung Bible, kung ano ang katuruan ng Bible. Hindi pwedeng i-interpret yung Bible by self-interpretation na sarili nating kaisipan, kundi yung Bible din mismo ang mag-interpret. So, siguro ay makita natin yung sinabi rito sa Tagalog. Sabi rito, si Nicodemus ay pumunta, diba, sa Panginoon. Siya ay Hudyo. Mga minamahal, mga kaibigan, pag sinabing Hudyo, ito yung bansang Israel. Sila ang bansang pinili ng Diyos na tutugon sana doon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Subalit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, yan, hindi sila sumusunod sa Panginoon. Kaya nga, napunta ngayon sa hintil. Yan. Dapat kingdom ang itatayo ng Panginoon kung tinanggap siya. Sapagkat sinabi ng Bible, di ba? King of the Jews, si Jesus Christ. Pero hindi siya tinanggap, kaya nagkaroon ng church. Pag sinabing church, mga mananampalataya. Hindi lahat ng churches sa Pilipinas na binabanggit ay mananampalataya ni Kristo. Ang tunay na
Church ni Jesus Christ o Iglesia ni Kristo yung sumusunod sa Kanya. Kasi, di ba sinabi ni Jesus Christ, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin, sila'y kilala ko at sila'y sumusunod. Yan. John chapter 10 verse 27, nandun yun. So, ibig sabihin, kapag hindi sinusunod yung katuruan ni Jesus Christ, hindi ka tunay. Yan. Ang Bible na magsasabi. So dito, sabi ito, nung magpunta siya ng gabi, sabi rito, Rabbi, we know, alam ko na ikaw ay guro, galing sa Diyos, kasi walang tao na makagawa ng mga himala maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Ang sabi rito sa verse 2. Subalit dito sa verse 3, sinagot ng Panginoong Kristo, ang sabi ng Panginoong Kristo, ang verily dito sa Tagalog, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban maipanganak muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Si Jesus Christ ang nagtuturo dito. So, ibig sabihin, di ba? He cannot enter in or he cannot see the kingdom of God. Ang born again pala, ang kapanganakang muli, yun ang tinatawag na requirements para makita mo o malaman mo ang kaharian ng Diyos. So, divine requirements, napakahalaga niyan. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, requirements mahalaga. Unang-una, pagpapasok ka sa eskwelahan, anong requirements? Pag nag-enroll ka, birth certificate. Yan, di ba? Kailangan yan, birth certificate. Kapanganakan ng bata. Yan. So, makita natin, kahit sa mag-abroad ka, birth certificate kailangan. Di ba? Passport. Lahat. So dito, requirements din ng Panginoon, ang sabi rito, yung kapanganakang muli. So, sabi diyan, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng panganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ngayon ang tanong, nasaan ba ang kaharian ng Diyos? Di ba nasa langit? Yung kaharian ng Diyos, ang Diyos nasa langit. Ang dito, naghahari dito sa mundo natin, yung diablo. Di ba? Bakit ko nasabi? Di ba yung kasamaan na nananalaytay dito sa mundo? Paninira, pagpatay, diba? Pag-abuso sa kapwa, diba? Yung marites, inaalmusal sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Buhay na may buhay ang pinag-uusapan. Pero yung buhay niya, hindi niya tinitingnan. Ganun ang tao eh. Kasi nga, doon sa kasalanan. Yan. So, makita natin dito, sinabi naman ni Nicodemus sa verse 4. Nicodemus said, sinabi ni Nicodemus sa Panginoon, how can a man, paano daw mapanganak muli kung siya ay matanda na? Tapos sabi dito, papasok pa ba siya sa yung mother's womb? Sinapupunan, usat yan, at siya ay panganak? So, ibig sabihin, si Nicodemus, hindi niya naunawaan yung spiritual na kapanganakan. Ang alam niya yung physical. Pag sinabing physical, yung nanay nagbuntis. Pero pag spiritual birth, yung born again na binabanggit dito, yung kapanganakang muli, spiritual yan, tawag sa English.
ipapanganak ka sa Espiritu sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yan, di ba? Pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang puhunan mo o natin, pananampalataya sa Kanya. Doon kay Jesus Christ. Yun ang, yun. Maliliwanagan natin yan mamaya. Patuloy natin. Sabi rito, sabi naman ng Panginoong Jesucristo sa verse 5, katotohanan sinasabi ko sa iyo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Pansinin natin na kanina, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Diba? Maliban na ipanganak ang muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Dito naman, sabi rito, except man, maliban na ipanganak ang tao sa pamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, anong ibig sabihin dito sa verse 5? Ang water po rito, mga minamahal, water ay nagsisimbolo ng salita ng Diyos. Yung tubig. Sa Bible, may mga simbolik o kaya naglalarawan. Halimbawa, ang salita ng Diyos ay hinahalin tulad sa isang espada. Yun, espada. Hebrews chapter 4 verse 12 nandoon. Ang sabi doon, ang salita ng Diyos ay katulad ng dalawang talim na espada na tumutusok, na pumuputol ng mga bagay. Nandun yun. Hebrews chapter 4 verse 12. Hinahalin tulad sa espada. Yun. Kaya dito, tubig. Paglalarawan dito, tubig. Mamaya, makikita natin yan. So, ano pang mga naglalarawan sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay katulad ng isang salamin. Sa James chapter 1, nandun yun, babasa natin yun. Kaya nga, hinahamon ko kayo kung sino man makapanood ng video na ito. Ang encouragement ko sa inyo ay magkaroon kayo ng Biblia. Hanapin nyo yung ating pinag-aralan dito kasi napakahalaga yon. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? Sinabi mismo ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4 nandoon. Ano sabi niya? Diba? Ano sabi niya? Hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tao ay may dalawang uri ng pagkain. Yung isa, physical. Pag sinabing physical, pagkain ng katawan, panlupa. Pag spiritual, salita ng Diyos ang kailangan. Yan ang pagkain ng kaluluwa natin o espiritu. Yan. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi mahalaga, sasabihin sana ng Panginoon, nabubuhay ang tao sa tinapay, sa karne, sa bigas, sinaing. Dapat sinabi sana ng Panginoon yun. Pero sinabi niya, hindi lang. Hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay. So sabi rito, ang sabi naman sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Yung ipinganak daw sa laman ay laman. So ibig sabihin, itong katawan natin, ipinanganak, di ba? Naging bata tayo sa pagbubuntis ng ating mga ina. Tayo ay laman at laman. Pero sabi rito, that which is born of the Spirit is spirit.
Sino ngayon ang ipinanak sa Spirit? Di ba si Jesus Christ? Di ba? So, si Jesus Christ, dalawa ang kanyang kapanganakan. Di ba? Anak siya, nung siya ay magkatawan tao, anak siya ni Maria. Pero anak din siya ng Diyos. So, dalawa ang kanyang kapanganakan. Anak ni Maria sa laman, anak ng Diyos. John 3:16, bugtong. Nakuha niyo po? Okay. So, sabi ng verse 7, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. So, kinakailangan talaga maipanganak muli ang isang tao. Yun. So, yung sinabi ko kanina, pamagitan ng tubig, ang sabi rito sa verse, sana yun? Verse 5. Sa verse 5, ay makikita natin dito sa verse 5. So, dito sa John 15, titingnan natin. Sinabi ko kanina, yung tubig ay naglalarawan ng salita ng Diyos. Ang tubig, ano yung tubig? Ang gamit ng tubig, panlinis, panghugas. Panghugas ng, pampaligo natin, di ba? So, sa John chapter 15, binanggit ng Panginoong Kristo. John chapter 15, verse 3. Sabi rito, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. So, sa Tagalog niyan, ngayon ay sabi niyan, malinis na kayo sa pamagitan ng salita na sinasalita ko sa inyo. So, ang salita pala ng Diyos, panlinis ng kasalanan. Yun ang ginagamit ng Diyos. Kasi pag nakita mo, halimbawa, ganito yon. Halimbawa, nabasa mo sa Bible, huwag kang magsisinungaling. Utos yun. Pero bakit maraming nagsisinungaling? Kasi nga, ayaw nilang tanggapin yung salita ng Diyos. Sinabi, huwag kang mangalunya. Kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, malilinis ka. Kaya ang salita ng Diyos ay protection sa tao. Kaya nga, tingnan mo si Apostol Pablo, dati pinapatay niya mga Kristiyano. Pero nung tinawag siya ng Panginoon, anong ginagawa niya? Diba, nangaral siya ng salita ng Diyos. So, dito naman, makita natin dito sa Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5. So, Bible ang ating pinagbabasyan. Kaya nga, in-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng sariling Bible. Para mayroon kayong basihan. Hindi yung narinig nyo lang. Ang sabi rito sa verse 26 ng Ephesians chapter 5, ang sabi rito, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, para daw malinis, diba? Sanctify. Yun. Pag sinabing sanctify kasi, di ba, set apart, para mailipat o alis ka. Set apart and cleanse it, para malinis ng paghugas ng tubig na salita, pamagitan ng salita. So, binanggit yung water. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos ang naglalarawan ng
tubig. So marami ang paglalarawan ng salita ng tubig. Tubig, salamin, espada, lampara, naglalarawan niyang salita ng Diyos. So, ang sabi rito, di ba? Yung salita ng Diyos panlinis. Yung sinabi, end of the Spirit. End of the Spirit. So, ibig sabihin, ang Diyos ang kumikilos pag narinig mo ang salita ng Diyos na ikaw ay makasalanan at kailangan mo magsisi ng iyong kasalanan. At yun, binigyan ka ng conviction. Pag sinabing conviction, na darama mo, tanggap mo na ikaw ay kailangan mo ng tagapagligtas. Ang Espiritu ang kumikilos sa iyo pag narinig mo yon. Kasi nga, di ba sabi ng Bible, yung pananampalataya natin nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Romans 10:17 nandoon. Anong sabi doon? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya daw ay nanggaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, yun ang sabi ng Bible. So, dito, ang sabi rito, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, yung Bible, kinakailangan nating basahin o paniwalaan. Ngayon, titingnan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo sa salitang born again. Born again. Ayun. Sa 1 Peter, kailangan kasi yung salita ng Diyos, i-interpret ng salita ng Diyos din. Hindi pwedeng sariling interpretation. Tulad ng ginagawa ng iba. Yung tubig daw doon ay, ang tubig daw dito sa verse 3, ay sa verse 5, ang tubig daw dyan, yung bautismo. Infant baptism. Yan. Di ba? Tayong lahat ay nabinyagan ng bata. Di ba? Lahat. At sinasabi, anong sabi nung nagbinyag sa atin? Kayo, ang anak nyo ay anak na ng Diyos. Sinasabi yan, di ba? Pero saan ang katunayan? Ay wala sa Bible eh. Hindi ko inaatake yung pinanggalingan kung ano eh. Hindi yon atake, kundi sinasabi lang natin ang katotohanan. Kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sa John chapter 8 verse 31 and 32. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, sabi rito, sa 1 Peter 1:23. 1 Peter. Ang sabi ng 1 Peter, being born again. Binanggit yung born again ha. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Ngayon, tatagalogin natin. Sabi rito, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing may kasiraan, kundi doon sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na buhay at nanatili magpakailanman. Diba? Sabi yan, abide it forever. By the word of God, which liveth and abideth forever. Yung salita ng Diyos kasi, ano yan? Forever yan eh.
Yan may forever. Pero yung pag-ibig natin, hindi forever kasi mamamatay tayo eh. Lahat ng tao mamamatay. Ang forever po ay nanggaling sa Diyos. Sa Diyos yung forever. Yun. Bibigyan tayo ng forever ng Diyos. Di ba? Yung everlasting life. Kung sumampalataya at tinanggap mo si Jesus Christ, may buhay na walang hanggang ka. Makakasama mo siya. Pero pag hindi, sino makakasama mo? Diba? Si Lucifer, ang diablo. Pupunta ka ng impyerno. Yun. Ang sabi rito, yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing may kasiraan, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at nanatili magpakailanman. So binanggit yung born again. Anong sabi rito? By the word of God. Sa pamagitan daw ng salita ng Diyos. Sa verse 23. Ngayon, tatanungin natin ng Bible, sino ba ang salita ng Diyos? Sino ang salita ng Diyos? Balikan natin ang John chapter 1. Tingnan natin ang chapter 1. Para maliwanagan nyo ang salita ng Diyos. John chapter 1, verse 1. Ang sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Tagalog, sa pasimula naroon ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay Diyos. Sino yung salita? Sinabing Diyos, si Jesus Christ. Yan. Pag binasa mo yung Genesis, nandun yon. Yung Ama nagsasalita, si Jesus Christ ang salita. Mahirap paniwalaan, pero yan ang katotohanan. Ang Diyos makapangyarihan. Ang kaisipan niya ay hindi katulad ng ating kaisipan. So, salita ng Diyos, si Jesus Christ. Kasi dito sa verse 14, binanggit eh. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, binanggit dito, yung salita daw ay naging, tao. Nagkatawan tao yung salita, si Jesus Christ. At nanahan sa gitna namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na katulad ng kaluwalhatian na bugtong na Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ang Diyos po ang puspos ng katotohanan, hindi po si Mary. Diba? Si Mary po ay biniyayaan lang ng Diyos, kaya siya ay naligtas. Basahin niyo ang Luke chapter 1, verse 46 and 47, nandoon yun. Ang sabi ni Mary, diba? Niluluhati ko yung Diyos. Nagagalak ang aking kulungan at niluluhati ko ang Diyos na aking tagapagligtas. Binanggit yan ni Mary. Pero sa atin, diba sa panalangin, Hail Mary, full of grace. Ang Diyos ang full of grace and truth. So si Mary po ay hindi niya birhen. Tulad ng mga sinasamba ng tao ngayon. Birhen Maria. Yung pag sinabi mong birhen, di ba? Hindi nagkaanak. So mali ang turo. So makita natin dito sa John chapter 1, kung ang salita ay si Jesus Christ, makikita natin na tayo ay may panganak muli sa pamamagitan niya. Nakuha nyo na. Sa pamamagitan niya.
John chapter 1 verse 12. So, dito na tayo. Ang sabi rito, but as many as received Him. Babasahin muna natin yung verse 10. Ang sabi ng verse 10, He was in the world, and the Word was made by Him, and the Word knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. But as many as received Him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, sabi rito sa Tagalog, ay natin sa Tagalog He was in the world. Siya ay, di ba, pumunta rito sa mundo. Di ba, nagkatawang tao siya. And the world was made by Him. Ang sanlibutan daw ay ginawa sa pamamagitan niya. Yan. In the world knew Him not. Yung sanlibutan, yung mga tao sa mundo, ay hindi siya kinilala. Anong verse 11? He came unto His own. Naparito siya sa sariling kanya at hindi siya tinanggap. Bakit sariling kanya? Kung wala si Jesus Christ, hindi nalalang ang lahat. Yun po ay ginawan ko ng content yan. Yung pabagat ng content ay the Lord Jesus Christ, who is He? Nandun po yon. Kung interesado kayo, hanapin yung aking pangalan. Ricardo Iglesia Labiano. Nandun yun, content na yon. Sino si Jesus Christ? So dito, sabi rito, naparito siya sa sariling kanya, ay hindi siya tinanggap. Pero sa verse 12, yung mga tumanggap sa kanya, ang sabi rito, ay binigyan ng kapangyarihan na magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, yung mga nanampalataya sa kanyang pangalan. Anong pangalan? Jesus Christ. Yan. Sa Matthew 1:21 nandun yun, mga kapatid, mga minamahal. Anong sabi? Di ba, mga anak isang babae, birhen, si Mary yun. At tatawaging Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Si Jesus Christ yun. So makita natin dito, ang Bible ay hindi po nagkakamali. Yung Bible ay katotohanan sapagkat ito ay pinusulat ng Diyos para ang tao ay hindi maligaw. Subalit maraming mga tao na nangangaral, inililigaw ang tao. Hindi pinaniwala ng ibang bahagi ng Bible. So ang salita ng Diyos sabi, 2 talim. Ang ibang nangangaral, 1 talim lang ang ginagamit. Ay hindi espada yun. Ayon sa Hebrews 4:12. Kasi ang salita sabi, katulad ng espada, 2 talim. Yung pag ginamit mo ang tabak, ay ang tabak 1 talim. Di mali. Ayun, nakuha nyo na. So ang sabi, yung tumanggap lang sa Kanya, ang magiging anak ng Diyos. Ngayon, tanong, tinanggap nyo ba ang Panginoon bilang tagapagligtas ng iyong buhay, ng iyong kaluluwa? Kung hindi pa, ay hindi ka anak ng Diyos. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka makakapunta sa langit. Ay kasi sabi ni Jesus Christ diba? Maliban ay panganak ang muli, pamagitan ng kanyang salita, hindi ka makakapasok. Pag hindi ka nakapasok ng langit, saan ka pupunta? Mga minamahal, dalawa lang ang patutunguhan ng tao pagkatapos mamatay. Langit o impyerno. Walang purgatory sa Bible. Ipapuputol ko ang 2 kamay ko kung may purgatory sa Bible. Walang binanggit na purgatory sa Bible. Kasi purgatory, hindi yan turo ng Diyos.
Dalawa lang ang pupunta ng tao pagkatapos mamatay. Langit o impyerno. Si Jesus Christ mismo nagturo niyan eh. Sa Luke 16:19 to 31 nandoon. So kaya ako, paninindigan ko na dalawa lang talaga. Sapagkat si Jesus Christ, ang turo ni Jesus Christ, nanggaling sa kanyang Ama. Pag hindi mo pinaniwalaan si Jesus Christ, di ba? Hindi ka rin naniwala sa Ama. Kasi sinabi niya yan mismo eh. O, ano sabi niya? Sa John 7:16, "My doctrine is not mine. That," di ba? Sabi niya, "ang aking katuruan ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin." Sino nagsugo sa kanya? Di ba yung Ama? So maliwanag ang sabi ng Bible. Bakit maraming kumukontra? Bakit ayaw si Jesus tanggapin? Ayaw sampalatayanan? Samantalang kung wala si Jesus Christ, walang katotohanan. John chapter 1 verse 17, dumating ang katotohanan sa pamagitan ni Jesus Christ. So, sabi rito, yung mga tumanggap lang sa Panginoong Hesus, binigyan ng kapangyarihan maging mga anak. So, maliwanag ang sabi ng Bible. Kaya kapag hindi ka pa anak ng Diyos, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, hindi ka anak ng Diyos. Delikado ka pagdating ng panahon. Sapagkat ang kamatayan, sinabi sa Hebrews 9:27, ano sabi? Itinakda sa tao na minsan mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Yan sabi ng Hebrews 9:27. So, yun ang tinatawag na kapanganakang muli. Di ba? Kapanganakang muli ay requirements para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Paano ka maipanganak muli? Sa pamagitan ni Jesus Christ, na siya ang salita. John chapter 1 verse 12. Ito yung katotohanan. Ito yung katibayan mo. Pag tinanong ka, paano ka naging anak ng Diyos? Anong katibayan mo? Binyag? Hanapan ka ng kasulatan sa binyag. Mayroon kang baptismal certificate, pero nasa Bible ba yon? Magiging anak ka ba ng Diyos sa pamagitan ng binyag? Hindi. Pero dito, sabi rito, yung tumanggap sa Panginoon, bibigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Di ba? Tapos yung sumampalataya. Kaya nga, di ba sa John 3:16, ano sabi? Di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Ang nakalagay doon, sanlibutan, pero mga tao yon, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maliwanag ang sinabi ng Bible, bugtong eh. So ibig sabihin, kapag ang Diyos, di ba ang anak ng Diyos isa lang, bugtong lang, paano ka naging anak ng Diyos? Ngayon, ang tanong ko, ano ba yung ginawa ng Diyos para tayo maging anak? Papaliwanag yan ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, yung sumulat sa Aklat ng Galacia. Sa Galatians chapter 4, Galatians chapter 4, ang sabi rito, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Yun. Diba? Fullness of time. Ano ba yung, ano yun? Takdang kapanahunan, sabi yan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak
na ipanganak ng babae, made of a woman, made under the law. Pinanganak sa ilalim ng kautusan. Pagkatapos sa verse 5, anong purpose kung bakit sinugo yung kanyang anak? Ang sabi ng verse 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So makita natin yung purpose ng redemption, yung pagtubos. Yun. Sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, di ba? Tinubos tayo. So ibig sabihin, para matanggap natin kapag sumampalataya tayo, magiging adopted sons tayo, adopted children. Kasi pag sons lang, mga kapatid, mga minamahal, pag sons, lalaki lang eh. Maghinakit naman na yung mga babaeng sumampalataya sa kanya. Kaya nga, dito makita natin yung purpose pala kung bakit namatay si Jesus Christ, para tubusin tayo sa ilalim ng kautusan o sumpa, para kung sino man sumampalataya sa Kanya ay magiging adopted children. So, makita natin yung paniwanag ni Pablo kung bakit ginawa ng Diyos ang pagtubos sa tao. Ang purpose dun, o kaya ano bang purpose sa Tagalog? Layunin o hangad ng Diyos para ang sino man sumampalataya sa kanyang bugtong na anak, magiging ampon, adopted children. So, di ba? Napakaganda ng ginawa ng Diyos, tapos ang tao, baliwala sa kanila. Ngayon, patunayan natin ang sinabi ng dito. Sa verse 26 ng Galatians chapter 3, binanggit na yung children, mga kapatid. Mga minahal, children na nakalagay. Ang sabi rito, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Kasama na po dito yung mga babae kasi children. Dito sa chapter 4, sons. Pag sinabing sons, lalaki lang, mga lalaki. Pero dito sa verse 26, tayo daw ay nagiging mga anak ng Diyos, babae at lalaki, sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. So yun, yung puhunan natin, yung pananampalataya. Ganon ang senaryo, yung faith natin sa Panginoong Hesukristo, yun ang puhunan para tayo ay magiging anak ng Diyos. Hindi ka pwedeng maging anak ng Diyos sa pamagitan ng reliyon. Pag umanib ka sa isang reliyon, magiging anak ka ng Diyos? Hindi. Diba? Pag magpakabuti ka, gumawa ka ng mabuti sa kapwa, hindi ka rin magiging anak ng Diyos. Kaya magiging anak tayo ng Diyos sa pamagitan lang ni Jesus Christ. Sapagkat siya ang tumubos para tayo ay magiging ampon, adopted children. So ganyan, yung born again, panganak ka sa pamagitan ng salita ng Diyos. Si Jesus Christ ang salita ng Diyos. Sana maliwanag sa inyo. Suriin ninyo mabuti yung pinag-aralan natin. Kasi, di ba? hindi ka magiging anak ng Diyos sa pamagitan ng anumang mga paraan, kundi yung paraan ng Diyos. Yung paraan ng Diyos ay napakabuti. Di ba? Ang ginawa ng Diyos, di ba, naghirap ang Panginoong Hesus para matubos lang tayo sa kasalanan. Pero maraming tao na hindi pinaniwalaan si Jesus Christ. So, makita natin dito ang kahulugan na tinatawag na kapanganakang muli sa Tagalog. Sa English, born again. Alam nyo ba na marami na rin akong nakakausap na may isang ang leader ako noon, natatandaan ko eh. May may ID siya. Minister, pastor.
ang nakalagay. Sabi niya, pastor daw siya ng born again. Pero sinubukan ko sa katuruan. Tinanong ko lang sa kanya, ano ba yung kahulugan o malalim na kahulugan ng born again? O kaya, paano ka ba na born again? Mga kapatid, hindi niya nasagot. So, ibig sabihin, nasama lang siya. Hindi naturuan ng tama. May mga taong ganun eh. Doon sa nasamahan, hindi pinaliwanag kung ano yung born again. Di ba? Yung mga ganong eksena. So, naawa ko, alam niyo, ang ginawa ko, binigyan ko siya ng libro. Libro na binigay din sa akin. Yung libro na yon para maunawaan niya yung kahulugan ng mga bagay na katuruan na nasa Bible. Yun. Pero, hindi na kami nagkita. Aywan ko kung nasaan na siya. So, yun. So, maraming salamat sa inyo. Lalo na sa Panginoon, nagpapasalamat. Biyaya niya kasi ito eh. Hindi ako kung walang biyaya niya. Kinikilala ko lahat na biyaya ng Diyos. Kasi nga, unang-una, sinong naglalang? Siya. Siya nagtubos. Diba? Siya ang may-ari ng buhay ng tao. At lahat ng nasa kalikasan, lahat ng yan, ang Diyos ang may-ari. Kaya tayo, na mga tao, tinawag tayo sa Bible na katiwala lang sa lahat. Wala tayong pag-ari. Tulad na sinabi ni Job. Ang sabi ni Job, ano sabi ni Job? Ni Job. Kasi sa English, Job. Buhay ako, hubad akong isinilang, hubad din akong, mamamatay. Ibig sabihin, wala siyang madadala. Kasi kinilala niya yung Diyos na siya ang nagbigay lahat. So, ganun. Kung malalaman mo yung salita ng Diyos, siya ang may-ari ng lahat. Pero yung tao, sakim. Diba? Kasi nga, iniisip nila, kinakamkam yung pag-ari ng iba. Dahil makapangyarihan sila, maraming pera. Kaya nga sabi ni Pablo sa aklat ng Timothy, love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig daw sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. 1 Timothy chapter 6 verse 10 nandun yun. So, okay, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat sa Panginoon lalo na.